Sarap po bang magpuri? Amen. Sa pong kaginhawa ng ating katawan yan. Sa gabi pong ito, mayroon po tayo mga kapatid na ilang magbabahagi at aawit. Nawa po, sa kalooban po ng Ama, kung sino man po ang aking matawag, wala po kasi akong hawak na listahan. Huwag po kayong mahiyang ipahayag ang kalooban ng ating Panginoon. Ang una ko pong tatawagin na isa pong taga-sunod na taga-bangkal, si Irene Mateo. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat ng lubusan sa Ama at kay Apong Conching. Kahit po madalang na lang po ako pumunta dito, pero hindi ko po nakakalimutan na may amang tumutulong sa akin sa araw-araw at lagi po niyang ginagabayan na kahit ano pong problema na dumating sa buhay ko, nandiyan po siya palagi. At dati po akong umiihi po ng dugo. 1 year na po ang nakakaraan. Sa awa po ng Ama, 1 taon na po ako ngayon na hindi po nagkakasakit. Ito po malusog. Kitang-kita naman po na hindi po katulad po dati na payat po talaga ako. Tapos hindi po talaga nawawala po yung sakit ko noon. Ngayon po, 1 taon na po ako na hindi na po nagkakasakit. Kaya ako po'y nagpapasalamat ng sobra-sobra. Wala na po akong masabi, kundi po salamat. Maraming salamat kapatid. Kanyang kabuti ang ating Panginoon. Basta sa Kanya tayo nang hawakan. Ano man pagsubok ang pagdaanan natin, malalampasin natin sa patnubay niya. Amen po ba? Tatawagin ko naman po ay isa kong kasamahang Kaps upang mag-alay po ng awit sa ating Panginoon. Si Kaps Eli Turla. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Isa na po. Isang mapagpalang umaga po muli sa gabing ito. Ilan po ng isang awitin. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas na, ika'y kapiling ko. Ang aking buhay, ang aking buhay, sa'yo ibibigay. Tangi kong panalangin
ay pagsamo mo. Kailan may di magmamaliw ang apoy sa puso ko. Ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Ibig kong malaman mo hanggang sa dulo ng mundo. Ang pangarap ko'y sa'yo. Ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Tangi kong panalangin ay pagsamo mo. Kailan may di magmamaliw ang apoy sa puso ko. Ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Salamat kapatid sa magandang awit. Ang susunod ko naman pong tatawagin ay ang isang pasyente po na nagmula pa po sa Maynila. Ang kanya pong karamdaman ay sa diabetes po ba dahil nawalan na po siya halos ng paningin. Ang naging komplikasyon po ay sa mata. Umuwi po siya rito para po magpagamot at siya na po ang magpapatotoo kung gaano po kahiwaga ang Panginoon sa lugar na ito. Tawagin po natin ang kapatid na Nene Pasyon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako at napunta po ako sa lugar nito. Dala po ng aking karamdaman na yung ginyan ko po palang gamot na para sa akin yung pulmon. Hindi po sinabi ng doktor na may komplikasyon ho pala sa mata. Unti-unti ho siyang lumalabo. Hanggang sa, nakakatapa naman ako kaso nga lang hindi siya ganun kaliwanag. Buti nga po, nadala po ako dito ng hipag ko para po, gusto ko po talagang panawagan na po niya na magpunta po ako dito. Nakita po siguro ako nung una akong dating dito, sobrang payat ko ho. Nahalo, sabi nga po ni Mama Mary noon, isang bulat lang hindi po may pirma sa akin. Na hindi ko pa di pa ako talaga, hindi tawag doon, di pa ako mamamatay, kahit isang bulat lang hindi po may pirma. Pero ngayon po, sa awa ng Ama po, gumanda na ikatawang ko. At nananalig din po ako, na dito po makikita, na dito po rin makikita yung pong mata ko. Sa gabay po ng Diyos Ama, sa katauhan po ni Apong Kunching, sa paghaplos niya po sa aking mga mata, ay nananalig po akong dito po ni aking muling magliliwan po ang aking mata. Salamat po. Patuloy ka lamang manalig kapatid, makakamtan mo ang iyong nahangad dito sa lugar na ito. Kamawalan ng loob na ikaw hindi gagaling. Pagkat dito maging tapat ka lang sa Panginoon, wala pong imposible. Ang isa pa uling tatawagin ay isa pong Caps para po mag-alay ng awit. Si Caps Larry. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa gabing ito. Ako po ay nahilingang umawit. Pasensya na po, hindi po ako nakahanda. Meron po akong dalang kodigo. I remember so well day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there was an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life, and broke all the worries and fears that I had. I guess what I really trying to say is that every day that someone like you comes my way, no words can express how much I love you. How did you know I needed someone like you in my life? There was an empty space in my heart. You came at the right time in my life. Oh, I'll never forget how you brought the sun to shine in my life, and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day like someone's my way. No words can express how much. Hindi po ulit mamarapatin. Nais ko pong mawit pa po ng isa. Dalawa po yung nabulsa ko kanina Kaya sayang naman po kung hindi ko pa rin naawit. Ang susunod ko pong awitin binamagat ang natutulog ba ang Diyos. Para po dun sa ating mga kapatid na sobrang bigat ng kanilang mga dinadala. Minsan naisip nila, akala nila wala ng Diyos sa buhay nila. Pero wag po nating isipin yun. Ang Diyos ay laging nakabantay sa atin. Minamasdan lamang niya tayo kung paano tayo kumilala at sumunod sa Kanya. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, itin pa, alam mo na kung
bakit kakaganyan? Lumulutang sa sayo ang buhay mo at ang binubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At ikaw ay kaagad sumusuko. Konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa at iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo mayroong halaga sa Kanya. Dapat nga ba na ikaw ay maghintay at himukin pa, pilitin pa ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahanda ang Diyos umalalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo mayroong halaga sa Kanya. Maraming salamat po. Pasensya na po, mag-alam po. Salamat kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin ay isa pong anak ng alagad na si Emily Miranda. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Hindi ko po alam kung paano ko po sisimulan na aking pagbabahagi sa napakarami pong biyaya na pinatutuhanan po sa akin ng Ama. Sobra pong nasasabik po yung puso ko na muli po makatindig po sa dakong ito. Halos ilang taon din po na minithi ko muli na makatindig sa dakong ito. 2 years po mahigit na nakipagsapalaran po ako sa ibang bansa. Na doon po yung hirap bilang pagkatao na mararanasan mo. Na kung iisipin po ng mga taong naririto, lahat po ng tao na nasa ibang bansa,
masarap po yung trabaho nila, masarap po yung buhay nila. Subalit lahat po yun, inisip ko din po dati yun. Subalit nung nagtungo po ako sa dakong yaon, doon ko po napatunayan na mas higit po pala nating mahalin yung mga tao po na nangingibang bansa, na pinipilit po nila na iwanan yung pamilya nila, makita lang po yung buhay na inaasam nila para sa kaligayahan ng kanilang pamilya. 1 year po na nandun po ako, naranasan ko po na magkaroon po ako ng sugat sa kamay. Dala po nung nagmamasin po ako noon, hindi ko po inakala na tinamaan po yung daliri ko po na to. Nandun po yung, tinanggal po yung kuko ko na to, kaunti lang po yung natira niya. Siyempre po bilang pagkatao, nandun po yung pangamba. Subalit, kapag po pala nasa Panginoon ka, kahit ano po yung pagdaanan mong hirap, alam mong may Diyos na gagabay sa'yo, alam mong may Diyos na susubaybay sa'yo. Ngayon po, ito na po ngayon yung kamay ko, na kung dati po kung makikita niyo po siya, akala ko po dati, wala na po siya eh, so akala ko po naputol siya. Ngayon po, mahaba na po yung kuko niya. Isang patunay lang po sa akin ng Panginoon na kapag sa akin ka kumapit, ano man yung mawala sa'yo, nandun yung ipagkakaloob ko na higit pa sa inaasahan mo. Yung trabaho po namin doon, na kung titingnan mo po, bilang sa pagkatao, sa katawan mo di mo makakaya. 12 hours po yung trabaho namin. Swerte na po pang magkaroon ka ng 1 o 2 day off sa isang buwan. Subalit, nandun po ang paggabay ng Panginoon. Kaya siguro po na kahit gaano pong hirap, nandun po yung kakayanin mo. Marami po mga pagsubok na kung isa-isahin ko po, magtatagal po tayo dito. Ang masasabi ko lang po, kumapit po tayong lahat sa Panginoon. Kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, ano man mga pagsubok, ano man mga hirap. Subalit sa Panginoon po, pag kumapit po tayo sa Kanya, wala po tayong mararanasang hirap. Oo nga po yung mga pagsubok na yon, para po sa atin ang bigat. Subalit kung lahat pong ng pagsubok na yon ay iaalay natin sa Panginoon, wala pong mahirap, wala pong masakit. Kahit na po saktan po tayo ng tao, kahit po, ano man yung gawin sa atin ng tao, basta po, alam po natin sa sarili po natin na kung ano po tayo, kung paano po tayo niyayakap ng Panginoon, upang sa bawat pagkakamali at pagkadapa, patuloy po tayong bumangon. At kung ano po ang isipin sa atin ng tao, hindi po mahalaga yon. Ang lagi po nating isipin, kung ano po ang tingin sa atin ng Panginoon, at kung paano po tayo sa bawat araw, gaya niyo po, na nagtutungo po sa dakong ito, na nag-aasam po na makarinig ng mensahe mula po sa Panginoon sa pamamagitan po ng mahal na Apo Conching. Patuloy po nating asamin yun hanggang sa huling sandali po ng ating buhay. Sapagkat sa bawat araw po, sa bawat minuto ng ating buhay, hindi po natin alam kung hanggang saan ang hangganan. Kaya po, hanggat po naririto po tayo, hanggat po nakakarinig tayo, hanggat po nasisilayan po natin ang hiwaga ng Panginoon, patuloy po tayo magsumigaw, patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Muli po, magandang umaga po sa gabing ito. Amen. Salamat kapatid. Ilang taong ka manawalay dito sa Dambana, pero ang Espiritu ng ating Panginoon ay sa tuwin ay iyong kasama at gabay mo. Ang isa ko pong tatawagin ay ang isa pong alagad na si J.R. Cao. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Isang magandang umaga pong muli sa ating lahat. Buhay po bang Diyos? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakaganda po ng bahagi ng ating kapatid na si kapatid na Emily. Dati po siya rito. At mababakas po sa kanya talaga yung pagpatnubay ng Panginoon. Kagaya po nung tema kaninang umaga, yung pong pagdalisay susundan ko po.
na sa buhay po ng tao, kagaya po halimbawa sa akin, kung paano ako dinadalisay ng Panginoon, habang binibigyan ka ng pagsubok, habang pinapaintulutan ka ng pagsubok, doon mo makikita ang hiwaga ng Panginoon. Nasabi nga po, kung ang ginto dinadalisay sa apoy upang lumabas yung pagkaginto, ang tao naman po dinadalisay sa pagsubok upang makita yung katapatan sa Panginoon. Ganyan po ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay, na kung paano nga po na ano man yung pinagdadaanan mo, magaan. Masasabi mo talagang magaan dahil sa Panginoon. Na ikaw, kung nakakilala ka sa Panginoon sa dakong ito, wala kang sasabihing mabigat. Sapagkat kung kilala mo kung paano kumilos ang banal na Espiritu sa buhay mo, at nakikita mo yung mga hiwaga na ginagawa ng mahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng banal na Espiritu, masasabi mo talagang buhay ang Diyos sa dakong ito. Kaya iyon lang po masasabi ko, napakapalad po nating nakakarating sa dakong ito. Kasama po yung sarili ko na talagang sa bawat araw nagsusumakit akong magbalik sa Panginoon ng mga bagay na ibinibigay niya sa akin, na kung paano nga ba tayo magbabalik sa ating Panginoon, na sa bawat araw gumagabay ang kanyang Espiritu sa pamamagitan po nung pag-aalay natin sa ating kapwa, pagpapatutuo natin sa ating kapwa na kung paano kumikilos ang Diyos sa isang tao, na maniwala at magtiwala ka lang sa Panginoon, sa banal na Espiritong hindi natin nakikita, subalit nakikita natin gumagalaw sa katauhan ng kinalugdan sa ating mahal na Apo Kunching. Nasabi nga, hindi lahat ay mapapaniwalaan. Totoo po iyon. Sapagkat naganap rin po sa aking buhay yung hindi ako naniniwala sa ganun. Subalit kapag ang Espiritu na po ang kumilos, alam niyo po mga kapatid, kahit sa inyo po, kahit sa bawat isa sa atin, alam ko po madarama natin yun. Sapagkat ang Diyos hindi namimili. Kahit anong klaseng tao ka, kapag pinahintulutan niyang ipadama sa iyo ang kanyang Espiritu, kagaya po nung ginawa sa akin, hindi ka makakatanggi sa panawagan niya. Kaya ang katotohanan nung tinalikuran ko yung mga bagay na dati kong ginagawa, hanap buhay na walang pakundangan, na kung paano ko mang iniisip na talagang noon at ngayon, iba po ang naglilingkod sa Panginoon. Patag ka sa bawat araw, kulang ka man, subalit sa pandama mo parang sobra ka pa. Yun po yung ginagawa ng banal na Espiritu, na kapag tinanggap natin sa ating buhay, masasabing mo mahiwaga talaga ang Diyos. Na kagaya po sa buhay namin bilang magkabiyak ng puso, parehas kami naglilingkod, wala kaming masasabing sapat na hanap buhay. Subalit sa pagkilos ng Panginoon, ano man yung dumarating, talagang nang dahil sa kapangyarihan ng Espiritu, mapapasalamatan mo at ibinibigay sa iyo ng Ama yung kakontentuhan. Yun po palang kailangan ng tao. Yung kung ano yung nasa iyo, makontento ka. Pasalamatan mo. Sapagkat ang isang tao po pala, kapag ka naghanap ng naghanap at hindi na siya sa mga nasa kanya, maguguluhan po talaga ang tao. Kaya yun ang itinuro ng Panginoon sa dakong ito. Makontento ka kung ano yung bagay na nasa iyo. Sapagkat kapag nakita mo yung maliliit na bagay na binibigay ng Panginoon, higit pa puro ng pagkilos na ginagawa niya. Yan po yung ginagawa niya sa aming buhay. Na talagang kahit kumisan wala, pero hindi sa bawat araw. Ganun ang Panginoon. Nasa panahong wala ka, nandun ang Espiritu. Yun ang nagpupuno ng kawalan mo. Na masasabi mo material na bagay lamang, pero kapag ang banal na Espiritu, yung kaisipan mo, yung puso mo, yung damdamin mo, yung buong katauhan mo, ang binigyan niya ng kapangyarihan, wala kang hahanapin, kundi makikita mo lamang yung bawat araw na ginagawa niya sa buhay ng isang tao na tumatanggap sa banal na Espiritu. Ganyan po ang Panginoon, mga kapatid, na kaya ko na ibabahagi
sapagkat yun po ang pinapaganap niya sa buhay ko. Sa inyo po, sa atin po lahat, pwede pong mangyari yung bagay na yon. Tanggapin lamang po natin ang banal na Espiritu, higit lalo po sa mensahe sa bawat araw ng ating mahal na po Kunching. Sigurado ko po sa inyo, mararamdaman nyo po at mapapatunayan nyo na totoo pala yung sinasabi ng kapatid na kapag tinanggap mo yung Espiritu, nandun na yung kakontentuhan, nandun na yung kagalakan, hindi mo iisipin yung bukas, hindi mo iisipin yung darating, kundi kung ano yung nasa iyo ngayon, yun ang pasasalamatan mo sa Panginoon. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Salamat po kapatid. Ganyan po ang tao pag nasa Panginoon. Simple lang pong bagay na papagnilayan po niya na sa araw-araw may nagagawa po ang Diyos sa buhay niya. Amen po ba? Ang susunod ko po pong tatawagin ay magbibigay po ng awit sa ating Panginoon ay ang ating pong kapatid na si Pilar Mananghaya. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong kay sarap tumindig sa harapan upang papurihan ng ating Ama. Kaya para po sa inyong lahat ang awiting ito. Search my heart, and you know when I sit and when I stand, your eyes upon me, protecting me from the hand, keeping me from or sail beyond the sea, still I
Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You got me from the pole, and you led me in ways everlasting. Yahweh, I know you are here, standing always at my side. You called me from the pole, and you led me in ways everlasting. Tagalog, Yahweh. Kasi po, bukas simula na ng ating nobinaryo. Ay, almost 2 weeks po yan, 9 days na wala na pong ganito, wala nang facilitator, wala nang aawit. Kaya isusulit ko na po ngayon, 2 awit. Pagbigyan nyo na po ako. Tagalog po ito, nung kinanta ko. Namnamin niyo po. Yahweh, alam ko, ika'y naririto. Lagi na tuwi na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan, kaya kay mo. Puso ko yung nasiyasa, batid mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo. Kamay ko'y lagi mong tangan, kahit sabihin na kamatayan. Yakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam ko ika'y naririto, lagi na tuwi na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan, kaya kay mo. Pag-ibig mo'y santa takasan sa rurong ng langit kailanman. Ikaw ang kagapay, saan man ako maglalakad.
lakbay sa ningning mo ng araw, bawat yakap mo ako sa iyong bisig, katlungan ko iyong pag-ibig. Yahweh, alam ko ika'y naririto, lagi na tuwi na sa tabi ko. Kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Akay-akay Salamat po. Nawa po bukas, magkita-kita po ulit tayo sa ganap na ika-4 ng hapon. Salamat po. Maraming salamat po. Isa po ang tatawagin na isang Kaps. Nais daw ho niya magbahagi dahil sa kanyang kagalakan. Umawit ho ang kanyang kabiyak. Kaya nais din daw niya magbahagi si kapatid na Eli Mananghaya. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Nandiyan po ba si kapatid na Eli Mananghaya? Wala pa po daw. Mamaya na lang po. Tatawag na lang po tayo ulit ng isang alagad, si kapatid na Mirna Andrada. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Salamat po sa Panginoon. Buhay po ang Diyos, hindi po hadlang ang putik sa aking paa na medyo nakapamalengke po ng konti. Salamat po sa ating Panginoon. Ngayon po ay araw ng Sabado. Salamat po sa Ama. Nais ko pong alayan ang awitin ng ating Panginoon. Ganoon din po para sa inyong lahat. Kunin mo, O Diyos, ang kalahat-lahatan sa akin at ako'y dagling tatalima sa iyo. Kunin mo, O Diyos. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isipan, gunit ako. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo.
Mula sa iyo ang lahat ng ito, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat tatalidan ko. Mag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat tataligdan ko. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat ay tataligdan ko. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat ay tataligdan ko. Salamat mo, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Tatawag pa po tayo ng isang tagasunod upang magbigay po muli ng awit sa ating Panginoon na isa siyang taga San Roque, si Sheila. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito pong awit na to, narinig ko siya sa radyo. Nagandahan po ako dun sa meaning. So, first time ko po siya kakantahin. So, pasensya na po if hindi siya masyadong maganda. Pero at least, namnamin niyo po sana yung meaning kasi maganda siya. Sa bawat ihip ng hangin, dumadampi sa'yo. Sa bawat sikat ng araw, umalik sa pisngi mo. Sa bawat buhos ng ulan, na ang dalay walang hanggan, naroroon ako kailan pa man.
Sa bawat ilog at dagat na iyong lalangoyan, sa bawat buwas bituin nangaakit ang kinang, sa bawat buhos ng ulan na ang dalay walang hanggan, nandun ako, hindi ka iiwan. Nandun ako, kahit pa may unos man at bagyo, nandun ako, at di mawawala sa piling mo. Nandun ako, kahit pintig ng puso ko, nandun ako, kasama mo, nandun ako. Sa bawat ilog at na iyong lalangoyan, sa bawat ningning ng ngipin, nangaakit ang kinang, sa bawat ilog at parang maging hanggang kalangitan, nandun ako, hindi ka iiwan. Nandun ako, kahit pa may unos man at bagyo, nandun ako, at di mawawala sa piling mo. Nandun ako, sa bawat pagpintig ng puso mo, nandun ako, kasama mo, nandun ako. Sa kalungkutan, maging kasiyahan, magkakasama mo ko, hindi ka iwan. Pagkat ang pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, dadalhin ko hanggang kailan pa man. Nandun ako, kahit pa may unos man at bagyo, nandun ako, at di mawawala sa piling mo. Nandun ako, sa bawat pagpintig ng puso mo, nandun ako, kasama mo, nandun ako. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Ang isa pa hong tatawagin ay magbibigay po ng isa pa hong awit mula po sa ating kapatid na bunso. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Kantahan blues ba ngayon? Okay, kasi wala na tayo mga ano-ano po, sharing sa mga sunod na araw. Kaya puro papurit pasalamat na lang po sa ating Panginoon sapagkat nalalapit na po ang kanyang anniversary. Amen po ba? Puro po sa inyong lahat. Siyempre sa ating Panginoon. Oh, Diyos, salamat mo sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong pinako. Ang dati kong buhay, puno ng dulo.
Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maikaya, taos-puso salamat sa mga biyaya mong laking natanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Di po ba kaibuti ng ating Panginoon? Po. Magpo-14 years na po siyang nag-aandog at nag-aalay sa ating lahat. At batid ko po na napakaraming nakikinabang sa gawain at gampanin ng ating mahal na Apo Conching. Kaya po, napakabuti niya sapagkat ipinagkaloob po niya ang gawain na ito para sa ating lahat. Amen po ba yun? Kaya po, dapat po ay samantalahin natin ang pagkakataon sapagkat hindi natin alam kung hanggang kailan po ang gawain na ito. Amen po ba? Kaya't buhay siya, nag-aalay sa ating lahat, nawa po ay manahan tayo sa Kanya. Di ko maihayag, taos-pusong pasalamat sa mga biyaya mong laking natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Amen po ba? Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po. Tunay nga pong bawal na more. Okay lang po ba? Kasi bawal na more. Ano po? Ano ba? Okay. Yung favorite ko. Habang wala po ang ating mahal na Apo Conching, minsan pa po para po sa inyo lahat at syempre sa ating Panginoon. Para din po yung inawit ni Sheila ito. Bagyo at Unos. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Nasa aking pag-ibig ang laking alam. Sa tamis ng iyong talinga ang lagi kong dasal ay manahan ako sa iyong pagmamahal. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay.
nanunuyo sa aking puso sa tuwing nananalay nang ako ay manatiling sabik sa may kapal. Panginoon ko aking minamahal, di ako matatakot sa gitna man ng unos, pagkat nariyan ka, Panginoon kong tanging sandalan ko. Sa piling mo tuwi na ay babalik ako ng di mawalay sa'yo. Naiinip na po ba kayo? Hindi po. Andiyan po ang ating mahal na apo. No? Ikaw ang Panginoon ng aking buhay, nanunuyo sa aking puso sa tuwing nananalay nang ako ay manatiling sabik sa may kapal. Panginoon ko aking minamahal, di ako matatakot sa gitna man ng unos, pagkat nariyan ka, Panginoon kong tanging sandalan ko. Sa piling mo tuwi na ay babalik ako ng di mawalay sa'yo. Di ako matatakot sa gitna man ng unos, pagkat nariyan ka, Panginoon kong tanging sandalan ko. Sa piling mo tuwi na ay babalik ako ng di mawalay sa'yo. Ikaw lamang, ikaw Panginoon, ikaw ang aking Salamat. Maraming salamat po. Panginanto kayo sa mga lamig ng boses ng mga nagsiawit. Ano? At tatawag naman po tayo ng higit makakagising pa sa inyo. Ang ating pong kapatid na Berhel Bustamante. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po ang mga anak ng Diyos? Pakikalabit nyo nga po ang inyong mga katabi. Pakisabi pong kapatid. Ayoko po, kalabitin nyo po yung mga katabi. Kapatid, paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kailangan po ang bawat isang anak ng Ama, ang bawat miyembro ng Kapatirang Divine Mercy ay hindi tutulog-tulog, kundi buong tapang, buong sigla, buong galak at buong pananabik nating salubungin ang ika-14 na taong pagdiriwang ng anibersaryo ng ating gawain at ng pagkakaloob ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching ng may pasasalamat, ng may pag-asa, may pagtitiwala sa biyaya at pagpapala ng dakilang Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kumanta po sila, di po ako papayag na hindi umawit sa pagkakataong ito. Kaya aawit po ako bagamat karampot lamang. Divine mercy maawain, kami po ay pagpalain.
Panalangin iyong dinggin, pamamagitan ni Apo Conching. Ang sabi ng iba, tayo raw ay kulto. Ang sabi ng iba, tayo raw ay multo. Sabi ko naman, hindi yan totoo, pagkat tayong lahat ay mula kay Kristo. Divine mercy maawain. Nawawala po sa tono. Okay lang po. Ang mahalaga po, tayong lahat po na naririto ay buong galak na nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Ama sa biyaya ng gawaing ipinagkaloob niya, sa biyaya ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa ating mahal na Apo Conching. Ako, ikaw, tayong lahat ay nakinabang. Amen po ba? Salamat sa Ama sa lahat po ng mga pinagaling niya at pagagalingin pa niya. Salamat sa Ama sa mga taong binago niya at pagbabaguhin pa niya. Salamat sa Ama sa mga taong inakay niya at aakayin pa niya. Salamat sa lahat ng ginawa ng Ama at gagawin pa niya sa bawat anak niya. At salamat sa bawat hiwagang tinutupad niya at sa mga hiwagang tutuparin pa niya sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Kanina po habang umaawit po si Nanay Mirna ng awit po tungkol po sa pag-aalay, nagkakaroon po kami ng kagalakan doon po sa gilid. Binuka ko po yung aking bag at ang sabi ko po sa mga kapatid ko, maghulog na kayo. Opertory na. Bigla po pumasok sa aking balintataw ang ganitong pangitain. Ano po kaya kung inaawit yung kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo? May lumalakad pong buslo. Kaya lang po sa buslo, hindi pera ihuhulog mo. Kundi ang sasabihin ng Diyos, anak, sa buslo na yan, ihulog mo na lahat ng problema mo. Ihulog mo na lahat ng sakit mo. Ihulog mo na lahat ng pinagdaraanan mo. At pag natipon ito, itatapon ko upang mawala na ito. Amen po ba? Sino po'y maghuhulog ng 5 problema? Taas nga po ang kamay. 5. Sino po maghuhulog ng 1 lang na problema? Sino po'y maghuhulog ng lahat ng problema isasama na? Sino po'y hihilingin niya po alisin na yung karamdaman niya? Hihilingin niya po yung ipagkaloob na ng Ama hiwaga niya. Alam niyo po, ang buslo po ng ating Ama ay patuloy nakalahad sa dako ito upang yung mga problema mong hindi mo na kaya, yung mga pinagdaraanan mong hindi mo na kaya, ihulog mo, isuko mo, ilagak mo, ipagkatiwala mo, at kapag ikaw ay naging totoo, hiwaga niya ay tatamuhin mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nais ko pong ibahagi ang naging kaganapan po sa aming tahanan. 2 araw po ang nakararaan. Nang nagdaan ko pong kaarawan, ako po ay nakatanggap po ng isang regalo at ang regalo pong ito ay ang imahin po ng Santo Niño de Tondo. Wala po akong imahe ng Santo Niño na sarili ko, kaya buong galak ko pong pinasalamatan ang handog na ito. Araw-araw po ako po'y humahawak sa Santo Ninyong ito at nananalangin po ako. Subalit, sa hindi po inaasahang pagkakataon, nung makalawa po, pera po kahapon, nung makalawa po, ang imahin pong ito ng Santo Niño ay nabago po ang pwesto. Ganito po. Halimbawa po, ito po yung muka ng aking Santo Niño. Pagising po namin ng umaga, ang mukha po ng Santo Niño at ang imahin niya ay bumaling po sa gilid. May nakasapin pong mahal na birhen dito. Ang nakakapagtaka po, sa paggalaw po ng imahin ng Santo Niño, yung pong nakasandal na puon ay hindi po nagalaw. Isa't isa po ay nagtanungan, ginalaw mo ba? Hindi. Ginalaw mo ba? Hindi. Ginalaw mo ba? Hindi. Lalo naman akong hindi. Hinintay po namin ang isa kong kapatid na kasama sa bahay, ang aking pong pinsan, si Angelo po. Ginalaw mo ba yung Santo Niño? Hindi. Ibig sabihin po, bumaling po yung pong rebulto, paharap po doon, gumalaw. Alam nyo po, bilang tao ay mahirap paniwalaan.
Subalit ito po ang mensaheng sa akin kanyang idinatal na nais ko rin pong ihayag sa inyong harapan upang magdulot ng katatagan at tibay. Alam niyo po, habang pinagmamasdan ko po ang imahe ng Santo Niño na ito na bumaling, ito po ang mensahe. Anak na minamahal, magalakang lubusan. Akin lamang pinasilay at ganap pinatotohanan. Ribulto man akong naturingan, ni walang pagkilos at paggalaw. Subalit espiritu kong banal, kayang gumalaw at pumihip na lubusan. Akin din lamang pinatotohanan at sa'yo'y pinasilay na lubusan, ang katagang aking ituturan upang magtibay iyong kalooban. Kung papaanong aking larawan ay napihit at nabago ang posisyon niyan, yan din ang pawang katotohanan. Anong di ko kayang pihitin at baguhin? Kung ang iyong buhay ngayon ay mahirap, kaya kong baguhin at pihitin upang ginhawa ay iyong kamtin. Kung ikaw ay may karamdaman, kaya kong pihitin upang bigyan ka ng paggaling. At kung ikaw ay may pinagdaraanan, kaya kong pihitin upang ikay makahulagpos din. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid, hindi ko na po pakahahabaan. Ang mahalaga po, sama-sama po nating purihin at pasalamatan ang ating Ama. Sama-sama po tayong magbunyi at magpugay sa Kanya sa pagsapit at pagsisimula ng nobinaryo sa araw ng bukas upang buong galak po nating salubungin ang ika-14 na taong pagdiriwang ng anibersaryo ng ating kapatiran at ng pagkakaloob ng Espiritong Banal sa katauhan ng kinalugdan. Apo Conching ang pangalan. Marami ng patotoo at marami ng hiwagang na pagmasdan at nabatid kayo na ang nagiging tapat sa mga araw ng nobinaryo hanggang pagsapit ng anibersaryo, kahilingay tinutugon na totoo at ang hiwagay sumasa kanyang pagkatao. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa inyo pong lahat, mga minamahal na kapatid, salamat sa Ama sa gawaing kaloob niya. Salamat sa Espiritu niya sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Tayong lahat ay nagliwanag, tayong lahat ay nakinabang, at tayong lahat umasa sa gagawin ng Diyos na makapangyarihan. Ang sabi ko nga po, Divine Mercy maawain. Kami po ay pagpalain. Panalangin iyong dinggin, pamamagitan ni Apo Conching. Tan. Maganda umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po. Nagising na po ba kayo? Higit nyo na pong gisingin ng inyong mga sarili. Narito na po ang ating inaantay. Maraming salamat po sa mga nagbahagi.